Ay, magandang hapon mga kalingap. Ayan, dito kami ngayon sa Labo. Sa Disa naman kayo. Punta kami doon kay ano pangalan nun? Emilia. Emilia Arreglo. Kaya punta namin ni Tol Jello para tignan ang kalagayan nila. Siya yung ano nun, Tol? Siya yung nilapitan natin doon sa ribbon cutting ni Kuya Antino. May anak na. Nagkaroon siya ng anak na 15 years old. Pa po natin, alamin po natin ang kanyang buhay. Alamin natin ang kwento. Ano? Tara po. Magkano naman upa nyo dito? Ano po, 1K po per month. 1K at least meron kang tinitirahan, no? Tapos kasama ng kuryente. Ano po, hindi po, bukod pa po yun. Ang tubig nyo naman dito, galing na sa bukal. Ano po dyan po sa may mismong may-ari po itong pinapaupahan po. Nagtatabo po kami doon. 10 piso po isang galon. Kilala mo na kami, Emilia, Apa. sa Team Kalinga, pero ang mga YouTube channel namin, kilala mo na kami. Nakita ka na po. Anong pangalan ko? Ano yan? Ano lang? Parang Gilgamus? Gilgamus daw. Gilgamus TV. Ayun! Ano yun? Kanina iniisto ko nga kanina. Harap ka dito, harap ka dito. Ako, kilala mo na? Ito siya. Ano yung Reds? Red daw. Red Sun eh. Red Zane. Red Sun yun, Red Sun. Reds. Ayan. Sa edad mong 15 na anong nagtulak sa'yo na bakit naisip mo na mag-asawa? Siguro po para sa akin, family problems po. Kasi po maagap naghiwalay yung parents ko since nung 10 years old po ako. Doon mo kinuha yung parang gusto mong maging mag-asawa dahil wala kang mga magulang, gano'n? Parang gano'n na din po. Parang may galit ka sa family mo dahil sa nangyari, gano'n? Po, lalo na kay mama. Parang ano yun, nagrebelde ang isip ni Emilia, no? Kaya yun palang nagtulak sa'yo na para mag-asawa ng maaga. Opo. Bakit may hinanakit ka? Bakit napapaiyak ka? May hinanakit ka ba sa mga magulang mo? Actually po kay mama lang. Bakit ka nagagalit naman kay mama mo? Kasi po, magpapas ko noon, tapos biglaan siyang umalis na walang paalam. Iniwanan kayo, ganun ba yun? Opo. Nararamdaman namin yung kalagayan mo, no? Normal lang yan, naiiyak mo yung sama ng loob mo, at least may ilabas mo. Mas maganda nga yung may ilabas mo yung iyak mo para sa ganun ay maging maluwag yung nararamdaman mo. Kaya mo yan, paglabanan yan. Sa ngayon ba may connection ba kayo ni mama mo? May communication ba? Meron naman po. Nag-chat naman po siya sa akin. Pero yung galit mo, nandyan pa rin o wala na? Napatawad mo na ba ang mama mo, mga magulang mo? Siyempre po ngayon napatawad ko na. Kasi masaya na rin sila kasi may apo na sila. Nakita na ba nila yung apo nila? Opo. Nung nakaraang taon lang po nandun ako sa kanila. Pero nag-aaral ka pa noon, Emilia? Nung nag-asawa po. Oo. Nag-aaral po ako ng modular. Saan ka nag-aaral? Sa Kabatuan po. Ba't dito? Opo. Sabi papasok po ako dyan. Ngayon ba nag-aaral ka ba? Nag-aaral po ako. Dali po dapat grade 11 na po ako. Kaya nung nakarang taon po nag-stop ako kasi hindi ko po kayang mag face to face kasi makulit po masyado itong kulit ko. Helen. Ilang taon na yung asawa mo? Ano po, 29 na po ngayon. 29. Nung 15 years old ka tapos 27 years old siya nung nagkakilala kayo. Saan kayo na naman nagkakilala? Sa, po, tiga dito rin po siya sa Kabungahan eh. Paano ka niligawan ni Anong pangalan na ulit yun? Jimboy? Si Jimboy. Po. Ano po yung, sa Facebook lang din. Sino mag-aalaga sa anak mo kung nasa school ka? Kasama ko po siya sa school. Wow! Kasama mo? Gaano kahirap yung pinagdaanan mo pag school kasama mo yung anak mo? Sobrang hirap po lalo na pag minsan katulad po nung nakaraan, nag-exam po kami, iyak po siya ng iyak.
Eh, bawal po baga maingay pag nag-e-exam. Oo. Napakapaiyak na lang ako kasi sabi ko sa kanya, huwag siyang maingay kasi nga po nag-e-exam kami. Buti naman po nakinig kahit papaano. Buti, ang kagandahan dyan tol ay grabe ang bait naman din yung teacher nila at sa mga kaklase niya kasi naintindihan nila yung kalagayan ni Emilia, no? Oo. Kasi nagpupursige si Emilia para lang mag-aral para sa kanyang anak. At siyempre, para sa kanyang asawa at saka para sa future po nila, no? Anong pangarap mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Gusto ko po sana mag-teacher. Hindi pa naman huli ang lahat. Bata, Oo. sobrang bata mo pa. 17 years old. Saka hindi naman na sagabal yung may anak ka na Oo. para lang mahinto yung pag-aaral mo. Yan ang gawin mong inspirasyon yung Yung anak, anak mo. mo para makapagtapos ka Para ng makapagtapos ka sa pag-aaral. Para sa ganun ay may kayod mo yung buhay nyo para sa future ng anak mo. Huwag po mawala ng pag-asa kasi si Lord nandyan naman lagi na basta lakasan lang loob, tibayan ng loob, wag pa susuko at wag kang Huwag ka munang mag-aanak ulit. mm-mm. Yun lang naman yung pinaka-the best dyan. Kasi may anak ka na. Mahirapan ka na sa isa, mas mahihirapan ka pag naging dalawa. Oo. Di ba? Ngayon Emilia, naranasan mo na ba na binubuli ka sa school nyo dahil sa edad mong 15 years old noon at nagkaanak ka na at dala-dala mo pa yung anak mo? Anong sinasabi naman ng mga, may naririnig ka ba ng mga hindi magaganda sa mga classmate mo o sa paligid mo? Actually, meron po. Pero hindi siya totally sa mga classmate ko. Sa mga kabarangay ko po. Kapitbahay. Yun po. Sa classmate mo, mas naintindihan nila ano. Opo, naiintindihan po nila. Tapos, mas proud pa nga po sila sa akin kasi nakakaya ko daw pong mag-aral kasama yung anak ko. Kahit na ang hirap. Ano naman sabi ng mga magulang mo? Sabi lang po sa akin ng papa ko, pagbutihin ko lang daw po yung pag-aaral ko, gawin kong inspirasyon yung anak ko para makapagtapos. Tama yun. Ngayon yung papa mo, anong trabaho ng papa mo ngayon? Kung ano-ano lang din po, minsan namamasada. Nandito lang din siya? Opo. Wala pa siyang ibang pamilya? Wala po. Ayaw niya na pong magpamilya ulit kasi tama na daw po kami sa kanya. Yung mama mo meron na? Meron na po. Yun yung dahilan ng pag-alis ni mama mo? Opo. 10 years old ka? Ikaw ba yung bunso? Hindi po, pangatlo po ako. Ilang kayo? 5 po kaming babae. Puro. Asan yung ibang babae? Yung pinakapanganay po namin nasa Laguna, nagtatrabaho na po. Tapos yan po yung pangalawa. Tapos yung pang-apat po at pang-5 nakipapa po. Nag-aaral. Grabe, 27 years old. Ano naman nagustuhan mo kay Jimboy? Sa edad niyang may edad na siya, 27, samantala ikaw is 15 years old. Hindi ka ba tinakot? Ay, hindi naman Hindi po. naman. Hindi ka ba ginayuma? Hindi naman po. Mas maganda siguro kung nandito si Jimboy, Kuya, no? Mas maganda sana nandito si Jimboy. Pa- Anong oras uuwi si Jimboy? Ay, mama pa po alas 5 yun. Alas 5? Or alas 6. Ang sipag yung asawa mo kahit linggo may nagtatrabaho ano? Hmm. Anong masasabi mo sa asawa mo? Sobrang sipag niya. Kahit minsan nga po may sakit din, nagtatrabaho pa rin. Yun ang Tama yun, Kaya pala napamahal ka kay Jimboy dahil sa Paanong sipag. paanong diskarte yung bakit ka minahal si Jimboy? Oo nga. Anong katangian ni Jimboy ang pinakagusto mo? Oo. Yung pagiging masipag niya po. Kahit noon pa man? Opo. Nung nanliligaw pa sa'yo? Noon pa po. Hindi naman nananakit si Jimboy. Ay, hindi po. Grabe, kaya pala mahal mo, no? Baka siya yung nananakit. Hindi naman po. Sakto lang. Sakto lang. Tama yun. At kapag mayroon man kayong tampuan na kunti, pwede niyong pag-usapan. Huwag niyo pong daanin na physically. Oo. Pag-usapan niyo na lang. Siyempre, nandyan yung anak niyo na inspirasyon niyo sa buhay. Alam mo po na
napapalakas ng loob ko sa inyo ay yung anak nyo kasi nandyan na siya eh. Kaya laban lang at wag po mawalan ng pag-asa. Anong pangarap mo na maabot sa buhay? Mga ganun ba? Pwede ka magkwento. Pangarap ko po talaga yung maging teacher kasi para maturuan ko din po yung anak ko, tapos makatulong din po ako sa iba, maturuan ko yung ibang bata, tapos ang payo ko nga din po sa mga klase ko, wag din po muna silang mag-asawa ng maaga para maabot pa nila yung pangarap nila, para matulungan nila yung pamilya nila, lalo na yung mga magulang nila. Yun ang magandang Sinabi message niya sa mga kabataan, no? Wag muna siyang gayahin. Huwag siyang gayahin. Ayan ang napakaganda na message niya sa mga para Klase niya, ano? klase niya at sa mga Ano ibang naman naging reaksyon ng mga kaklase mo pag siyempre nagkikwentuhan kayo, yung nasasabi mo yung hirap ng buhay na maagang nag-asawa. Siyempre po nasasabi ko nga po sa kanila na mahirap po na magkaroon ng asawa at anak, lalo na pag batang-bata ka pa. Nagkakaroon po agad sila ng mindset na, ay hindi mo na ako mag-aasawa kasi ang hirap pala. Magtatrabaho muna ako para sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. O kasi nakikita na nila sa iyo na nahihirapan ka, di ba? Kung naikukwento mo, nararamdaman nila kasi kung ba kaibigan mo na yun. Diba nararamdaman nila yung mga pinagdaanan mo? Na umiiyak ka ba minsan pag nagkikwento sa kanila? Opo. Siyempre, mararamdaman mo yung hirap at pagod, no? Anong oras umaalis si Jimboy? Ano po, mga 6 or 6:30. Ng umaga. Opo. Anong trabaho niya? Ano po, minsan nagkukopra sila, minsan po naghahakot sila ng buhangin, kaya minsan po nagkakalsada. Kung ano Kontraksyon, po, ano ganun. yan, opo. Sipag ng asawa mo, ano? Grabe. Buti tahimik si anong pangalan nan? Si Elaine po. Elaine. Hello. Anong gusto mo, Elaine? Anong gusto mo napasalubong sa amin? Bata pa, ano? May dala pala ako na isang sakong isang Sakong bigas. bigas, kalahating bigas. Kunin ko lang Lena. Ay, Elaine. M na lang po. Ito, may dala po kami na bigas, no? Para sa inyo, pang konsumo nyo, no? Kahit pa paano ay yung pambili nyo ng bigas ay masave muna. Pangbaon na. Pangbaon na o para sa anak mo. Yes, kahit tita yan may pera siya Si Lola. Ayun yan. Abot mo na lang kay yan, allowance mo. No? Maraming salamat po kasi isa po ako sa nabigyan niya ng pansin na lalo na ngayon mahirap po ang buhay. Kaya ako po ay pang diaper ni Bibi at gagawa pa po ng pera yung ama niya. Ano yung mga pampers niya? Ipang small yan? Ano po, XL po siya. XL. Opo. Laki? Pang 2 years old na, no? Opo. Ang message mo sa mga kabataan, Emilia? Maibibigyan ko lang po sa kanila na masasabihan ko lang po sila na huwag po muna silang papadala sa tukso. Kahit okay lang po sana mag-jowa ng maaga. Gawin lang po nilang inspirasyon. Kasi po, maganda din ako magkaroon ng jowa kahit bata ka pa. Kasi inspirasyon po yun eh. Kaya lang, huwag po muna silang gumawa ng baby. Iwasan po muna sana nila yung mga ganong bagay. Kasi ang hirap po, lalo na pag nagkaanak ka ng maaga. Hirap po. Dahil naranasan mo na, no? Opo. Pero hindi yan sagabal sa'yo, no? Kahit na may baby ka na, pinagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral. Hindi na ako po sa gabal. Inspirasyon ko pa nga po sa pag-aaral ko. Ayan, may iba ka pa bang may kwento sa amin about sa buhay mo, Emilia? Actually, wala naman ako. Kasi po si Emilia, broken family siya pala. Kaya siya napaaga na nag-asawa dahil sa may galit siya sa mama niya.
yun ang nagtulak sa kanya para mapaaga na magkaroon ng boyfriend, magkaanak. Oh, grabe no, napaka-mature yung isip mo, Emilia, kasi po sa edad mo 15 years old, matured ka na nag-isip. Hindi na maibabalik. Hindi na po may babalik yung dati. At Ngayon ba, hindi ka na nakakasama sa mga kaibigan mo, barkada mo? Ano po, hindi na po kasi, simula po nag-asawa ko, umiwas na po sila sa akin lahat. So, walang natira sa kaibigan mo? O- Wala po. Pero ngayon po, meron na po ulit akong bagong kaibigan. Yung mga bagong classmate ko po ngayon. Daming naging sakripisyo, iniwasan siya ng mga kaibigan niya dati. Sinong naging sandalan mo nung time na parang Oh. nalugmok ka? Oo. Yung partner ko po. Siya talaga yung nag-anong sa'yo? Bumabay sa'yo? Grabe, no? Kasi may edad na yung asawa niya eh. 29 years old 29 na. 17 siya. Swerte ka pa rin kasi Minahal siya si minahal ka Jacob. talaga. Hindi siya iniwan. Kasi Yun gawin yung mo siyang Christian. inspirasyon, mag-aral kang mabuti, pag nakatapos ka, bigay mo yung kaya mo ibigay. Unti-unti mo lang abutin yung pangarap na maging Para sa teacher. anak mo. Oo. Kasi pangarap niya maging teacher ay. Unti-unti. Pwede pa yun. Yung ano mo, yung pera mo, Ay, yung pera mo. idagdag mo na rin to at pasensya ka na at Oo. ito lang yung nakayanan. Ayan. Oo. Dagdag mo na lang yan, no? Pang ganyan ni baby. Anong sa susunod na balik po namin, anong mga kailangan mo na gusto sa amin na Emilia? Diaper lang po nito. Diaper lang po talaga. Gatas hindi siya Anong nagagatas. gatas? Ay, hindi po. Hindi po siya nagagatas. Kasi Breastfeeding ba? breastfeeding po. Oh, Grabe. So, nag-aaral ka tapos nagpapabreast. Breastfeeding? Grabe. Hirap kaya, no? Gutumin ka. Siyempre, gutumin ka. Opo. Gutumin talaga. Gutumin kasi. Siyempre, kinukuha ng anak mo yung kinain mo ay. Baka pwede naman na siyang maggatas. Mas ano, Po, minsan po tinatry ko sa kanya chupo na lang. Kaya ayaw niya po talaga eh. Ayaw niya. Mas gusto niya po talaga sa akin. Grabe, ano daw yung tol, mas okay daw yung gatas ng ina. Pero nakain naman na po siya ng kain. Kahit pa paano. Means, Sabi nga ika ng doktor, mas maganda yung breastfeed kaysa sa Oo. gatas, eh, di ba? Hindi siya titigil. Oo. Hindi tulad ng gatas na matagal siya. Ito yung Maga yan ang titigil. pinagbibiliban ko dito, dinadala niya talaga kasi may trabaho rin si Jimboy eh. Wala rin tigil sa kakatrabaho para sa mag-ina niya. Kaya ang ginagawa ko ni Emilia, dinadala niya yung anak niya. Grabe, saan ka nag-aaral dito? Sa Kabatuan Integrated School po. Dito? Doon pa po sa may, palusong pa po yan, 8 kilometers pa po ang babiyahin. Anong sinasakyan mo? Ano po, may motor po kami gamit. Tuwing umaga po hinatid niya ako, tapos hapon, susunduin din po. Ayos ano. So wala ka pala dito Monday to Friday. Ano yun? Saturday and Sunday lang siya nandito. Means, doon ka na naka-stay? Hindi po. Umuwi po ako dito. Araw-araw. Hindi Grabe. na siya nandito. Opo. Hapon. Pag Monday to Friday, hapon lang siya nandito. Umalis ka dito ng umaga. Ano po, siguro, mga 5:30. O kasi yung biyahe pa. Opo. Kasi mayroon din pasok si mister mo, di ba? Grabe yung sipag. Kasi ang uwi mo. Tapos diretso Ano po, bali, mga 6, nandito na po kami. ng hapon. Aantayin mo kung dumating yung asawa mo. Hindi diretso sa iyo. O kasi nasa trabaho siya. Paghatid niya doon sa school, diretso trabaho. Tapos pag-uwi. Grabe no? Pero bilib na bilib ako sa asawa niya. Sipag. Sana susunod na punta namin dito, nandito na yung Oo. asawa mo. Sana po. Oo. Lagi po kasi may ginagawa din eh. Sa susunod na punta natin, sana nandito siya. Walang rest day eh, walang rest Walang day. rest day. Kung kailan may trabaho, tapos kung kailan din wala. Holiday. Pero wala ring holiday kasi araw-araw nga. Araw-araw na siya, nag-uuling. Kung ano na lang ang mga trabaho niya. Kupra, Kupra po. Malayo dito siya nagkokopra. bundok.
Ano yung ambag-ambag na sa project ba yun o ano? Sa project po, Hmm. Kasi sa mga ganyan sa school na ganyan, ambagan yung grupo-grupo kasi kapag Group nag-project, di ba? Group project. Group project yan eh. Buti hindi na kayo pinapadala ng mga floor wax. ano po, hindi naman po. Bawal na yun ay. Oh, dati nga, alam mo, dinadala namin dati yung dahon ng saging. Saging o kaya yung ipil-ipil. Ipil-ipil, o di ba? Palomaria. Yung anong tawag yung Palomaria. Pinaglalampaso namin sa school dati, yun ang pinagpapakintab namin sa... Yung sa nyog tol, nyog. Yung Yung ganyan. Sapal. ganyan. Oh, hindi nyo na nararanasan ngayon kasi ang ganda ng buhay ng mga nag-aaral ngayon po. Oo, sa atin noon. Ano, Naranasan ko yun sa pagtatrabaho ko. Yung ganyan. Yung ano namin. Oo. Kaya ipakita nyo sa mga kabataan na huwag mapagaya sa inyo kasi mahirap kasi napagdaanan mo na yan eh. Dapat maging inspirasyon nila kayo dahil naranasan nyo sa hirap ng buhay na mag-alaga ng bata habang nag-aaral. Kaya palakihin mo yung anak mo. Palakihin mo yung anak mo na lumaki siya na may gabay ng magulang. Yan. Pakita nyo yung pagmamahal niyo sa kanya. Kitang-kita naman ang bait ito si Arlene, no? Tahimik ka, no? babae kasi. Sa babae. Parang may gusto kong sabihin. Ha? Matapang. Anong ibig mong sabihin matapang? Ano, mapadakit masyado. Ngayon lang pala siya mabait. Hindi niya kasi kilala yung Ano naman na ginagawa niya kapag nagagalit? Anong ginagawa niya? Kahit hindi naman po galit, bigla lang po mga hampas, napatuloy. Kaya kawawa lagi si kuya niya. Ay, mahirap kung yung bata ang pagtripan niya. Ay, hindi naman po. Ay, hindi. Marunong naman po pag sinabihan ko, huwag yung baby at kawawa yun. Kayo naman, hinahampas niya. Kami nga po. Bakit nangahampas ka daw, Ellen? Nangahampas ka? Ay, wag ganun. Bad yun, ha? Ano gusto mo dalhin namin pag balik namin dito? Ano gusto mo dalhin namin? Chocolate? Gusto mo chocolate? Ha? Bukas na lang para O prutas, no? Prutas para kay mama mo, no? Kasi ikaw rin naman ang kakain mo. Oo, prutas. Tapos ano yung kinakain niya kanina? Yung gelatin, no? Gelatin yung jelly eggs. Ano? Kaya final message mo dito, Emilia, sa mga viewers, sa mga Kalingap supporters, kay Kuya Bal, kay Kalingap Prab, sa aming mga Kalingap charity vlogger. Message po. Oo. Basta salamat lahat. Hindi naman po. Maraming salamat po kasi kami po yung nabigyan nyo ng pansin. Para kay baby. Kawawa din naman po minsan. Lalo po pag nagkakasakit minsan po walang pambili ng gamot. Papaluhan na naman si Emilia. Laban lang, Emilia. Nandyan na yan yung anak mo. Magiging inspirasyon mo siya sa pangarap mo, ha? Opo. Ayan, hindi na po rin po kami magtatagal, no? Oo. Kasi malayo pa kami, ha? At text-text lang tayo, no? Sige po. Isang kilometro pa yung Yung paglabas namin dito. Grabe. Ang layo daw. Sobrang layo daw. Wala tuloy kami. isang kilometro pa yung pinaghintuan natin eh. Picturean natin si picture. Internet ka, bubuhatin ka. Ayan, Valerie, uwi na po kami. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Pasensya sa istorbo, Valerie. Salamat po. Ilan anak mo, Valerie? Ay, dalawa? Mahiyain yung kapatid mo? Ingat po kayo. Sige po, salamat Bye-bye. po. Ingat po kayo. Bye-bye. Ay, very good. Anong gusto mo pabalik namin? Mahiyain si Valerie. Ha? Sige, ha. Bye-bye. Bye-bye, Really. Em? Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po kayo. Salamat. Yeah. Bye-bye na, bye-bye.